Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, sumalang na po ang DOJ sa kanilang budget deliberation. Kasama ang palad nga lang ng tumatayong acting Secretary of Justice, nandoon si Senator Marcoleta para sa isa sa mga magtatanong kung paano nagastos ng DOJ yung kanilang budget, lalong-lalo na yung sa kanilang programang Witness Protection Program, dahil kumbaga rito nag-a-apply nga na maging witness yung mga diskaya as ito parang recommendation nga, di ba, ni Senator Marcoleta na ipasok sila sa witness protection dahil nga nagbigay sila ng mga statement at dun nga sa kanilang affidavit merong 17 congressman ang kumikickback sa kanila. Ngayon, dahil dun sa dinagdag na requirements ni Secretary Boying Remulla nung panahon niyang siya pa yung secretary ng DOJ, isinama doon yung restitution kahit na wala sa mga requirements do sa batas natin. Isinama yung restitution bago daw matanggap bilang witness ang mga diskaya. Kailangan daw munang magsauli ng halaga na nakulimbat daw nila. So dito umikot yung tanungan na ginawa ni Senator Marcoleta dito sa mga taga-DOJ. So ito, panoorin po natin itong video na to kung paano ginisa ni Senator Marcoleta itong mga taga-DOJ. So bago ang lahat, kung hindi ka ho nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor. To be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyo? Dito parang daig pa ni Senator Marcoleta yung isang judge, no? Pero ito abogado pa lang dito si Senator Marcoleta. What more kung siya ay isang justice na, halimbawa na-promote or nag-apply siya bilang justice, baka mas malupit pa yung magiging tanungan dito ni Marcoleta. Kung lamang, parang Miriam Defensor Santiago, nung mga panahon na active pa nung nabubuhay pa tong si Miriam Defensor Santiago, talagang pinangingilagan niya ng mga kung matatapat sila kay Miriam Santiago, talagang nanginginig yung kanilang mga laman-laman dahil talagang mabusisi magtanong. Tulad ng ginagawa rito ni Marcoleta, talagang napaka-stricto niya sa mga sagot ng kanyang mga tinatanong, particular nga dito sa nangyayaring sa restitution. Kasi nga ang gustong mangyari muna ni Boying Remulla nung panahon na siya yung Secretary of Justice, na magsauli daw muna ng pera yung mga diskaya bago sila mapasok sa Witness Protection Program. Ang problema, hindi naman, kumbaga, hindi pa natin alam, kumbaga, yun nga, yung bottom line yan. Hindi naman natin alam kung magkano yung nakulimbat nila at magkano yung kailangan nilang isauli. So, yun yung pinakapunto rito ni Senator Marcoleta. Ang gusto nyong restitute nila in the first place. Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang... Diba? Pinoproseso daw nila yung application ng mga diskaya, pero kailangan ng restitution. So kung wala pa silang kailangan i-restitute na budget o pera, paano nila ipoproseso? So ibig sabihin talagang ayaw lang ng DOJ, ayaw lang ni Boying Remulla, ayaw lang ni Marcos na mapasok sa witness protection yung mga diskaya, dahil ang plano nila rito, yung mga diskaya ang kanilang iipitin para lumabas na sila yung pinaka most guilty at hindi si Romualdez at si Saldico, dahil nabanggit sa affidavit nila na ang kumikickback maliban doon sa 17 congressman
dinawit yung pangalan ni Saldico tsaka ni Martin Romualdez. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, after na magsalita ng mga Diskaya, natanggal bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, itong si Marcoleta at si Chis Escudero. So talagang andun yung sinasabi nila na kaya tinanggal yung dalawa para protektahan yung pinsan ni Bongbong Marcos at saka si Saldico. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo yung nangyari yung hearing, di ba? Wala nang hearing yung Senate Blue Ribbon Committee, wala nang hearing ang mga congressman sa Kongreso. Ang nag-iimbestiga na lang yung ICI na hindi naman natin maintindihan kung anong klaseng pag-iimbestiga yung ginagawa nila dahil wala naman tayong ideya kung ano yung tinatanong, ano yung isinagot, ano yung mga ebidensyang pinakita. So wala tayong ideya. So lahat tayo, naghihintay lang tayo kung ano yung sasabihin lang nila. Kaya ang nangyayari rito, parang minamanipula nila yung nangyayaring investigasyon. Kaya kung iisipin nyo, di ba, wala na nangyari doon sa mga sinabing congressman na binanggit na mga Diskaya. Saan napunta na ngayon yung issue ng flood control? Sa mga senador at sa mga kontratista. Kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Ito, maganda to Magbibigay siya ng example kung bakit kailangan ng restitution muna bago mapasok sa witness protection yung mga Diskaya. Kung pakikinggan ninyo yung kanyang explanation o yung kanyang example dito, may punto. Pero, ang laki ng butas doon sa kanyang ipinupunto na hindi matatanggap ni Senator Marcoleta. Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, diba, kasama ako sa sindikatong ito. Diba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Kung pakikinggan mo yung kanyang explanation, yung kanyang example, may punto. Tama nga naman. Kumbaga, kung sangkot ka nga naman talaga, aminado kang sangkot ka doon sa pagnanakaw ng pera doon sa flood control, tama naman na kailangan mo nang magbalik ng certain amount para mapasok ka sa Witness Protection Program kung gusto mo talaga. Diba? Tama nga naman, kahit yung sinasabi nga ni Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. So, yun yung pinag-ugatan nun. Dahil nga, gusto muna nila na may maibalik muna yung mga Diskaya bago sila mapasok sa Witness Protection Program. Kaso, ang malaking problema doon, wala nga doon sa mga requirements bago mapasok sila sa Witness Protection, yung restitution. Kumbaga, paano nga naman magiging qualified sila maging witness kung magdadagdag ng restitution. Kaya nga sabi nga rito, di ba? Sabi nga dito ni Senator Marcoleta, magkano yung dapat ibalik ng mga Diskaya? Yung DOJ ba ang dapat magsabi kung magkano ang dapat ibalik ng mga Diskaya? O baka nasanay lang sila kay Boying Remulla na siya mismo ang gumagawa, siya yung nag-i-interpret ng nakasulat sa batas. Ngayon, kung ano yung interpretasyon niya, yun ay nagiging tama kahit na ito kumbaga salungat doon sa nakasulat sa batas. So ito yung paliwanag dito ni Senator Marcoleta. Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga Diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor... Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimpat ng ganito karaming pera?
I have to explain myself. Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Nakita niyo yung punto rito ni Senator Marcoleta. Paano nga, kumbaga, ini-insist kagad nila na yung mga diskaya is naging parte. Gaya nga diba na example niya na naging parte nga daw ng pagnanakaw at kumita ng 10 milyon. Ang problema ay wala namang inaamin pa yung mga diskaya na naging parte sila ng pagnanakaw sa gobyerno. Ang kanilang statement lang, may kumikickback sa kanila. So wala pa doon sa punto na umamin na sila ay naging parte ng sindikato ng flood control. Ang malinaw lang doon, kumikickback sa kanila yung mga congressman at nabanggit nga nila si Saldico at si Martin Romualdez. Kaya nga sabi rito ni Senator Marcoleta, magkano, may inamin na ba yung mga diskaya kung magkano yung kinita nila para ma-determine kung magkano yung kailangan isurrender. Kaya nga yung ano rito, yung punto na kung magkano yung dapat ibalik, talagang medyo malabo. Kahit sabihin ng DOJ na, o sige, magsoli kayo ng gantong amount. Limbawa, 100 billion. Hindi million na 100 billion. Sa tingin nyo ba papayag yung mga diskaya? Sige, susurrender namin yung 100 billion. Siyempre, kikwestiyonin nila yung bakit 100 billion? Wala naman kaming bagang, diba? I mean, yung pwede nilang questionin yun dahil hindi naman DOJ ang dapat magsabi kung magkano. Wala naman silang kapangyarihan na tawag dito yung magsabi sa mga diskaya kung magkano dapat kailangan nila isoli. Ang pwede lang magsabi is yung korte. Kung magbibigay ng court order, halimbawa sinabi ng Supreme Court o ng korte, hindi, ang kailangan nyo isoli is 100 billion. Tama yung estimation. Yun, pwede nilang isoli 100 billion kasi nga, utos ng korte. Pero sa case na to kasi, wala pa namang sinasabi yung korte. Kumbaga rito wala pang pag-amin pa rin sa panig ng mga diskaya kung talaga naging parte sila ng nakawan ng pera. Kumbaga dito, ang pinalalabas, kumbaga ang punto rito ni Marcoleta, kaya mo ipapasok sa witness protection yung mga diskaya para kumanta pa ng kumanta. Kasi pwede nang gamitin yun na panabla sa mga diskaya no, once na hindi pa nila, kumbaga kung di sila magte-tell all na sinasabi ni Remulla, pwede silang tanggalin sa witness protection program. So yun yung pwedeng panabla ng gobyerno kung ganun yung magiging diskarte. Diba? Kesa sa ginagawa nila ngayon, kaya nga sabi ni Marcoleta rito, kaya siguro isa sa mga dahilan kung bakit umayaw na yung mga diskaya sa ICI dahil nararamdaman nila na walang plano yung ICI na maging witness sila. So, kumbaga, kasi ang isa sa mga magiging benefits ng diskaya kung sakaling tanggapin sila bilang witness ay bumaba man lang yung kanilang magiging kaso. Halimbawa, kung 40 counts ng life imprisonment, di gawin na lang mga 10 na lang. So, yun yung possible na pwedeng mangyari. Kaya, nag-apply sila as witness. Ngayon, kung hindi sila magpagbibigyan, malamang hindi nila sasabihin lahat-lahat ng kailangan nilang sabihin. Ikikip na lang nila yung kanilang mga nalalaman. At the same time, hindi makukuha ng gobyerno yung pera nila. Siyempre, ilalaban pa nila sa korte yun. So, yun yung punto rito ni Senator Marcoleta na yung restitution, dahil doon, humahaba yung usapin ng pagiging witness ng mga diskaya, napipigilan din na magsalita pa yung mga diskaya tungkol dun sa mga kung sino pa yung sangkot sa Maanumalyang Flood Control Project. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila pag na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isoli sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Correct, di ba?
kung may court order na, wala na magagawa yung mga diskaya. At the same time, naka-freeze na yung mga asset nila eh. Hindi na nila magagalaw yung kanilang mga asset. Kaya nga, hindi rin natin maintindihan kung bakit ini-insist nila yung restitution muna bago maging witness yung mga diskaya. So, ang nakikita lang natin dito, kaya nila nilagay yung additional requirements na yon para hindi na magsalita yung mga diskaya. At sila lang ang madiin ng madiin. Tapos, ligtas na si Martin Romualdez at si Saldico. Yun talaga ang pinakapunto rito kung bakit ayaw nilang ilagay sa Witness Protection Program yung mga diskaya. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.